Kunin mo ang perang iyan at lumayas ka na, Thalia. Huwag mo nang dumiin pa ang marangal na pangalan ng pamilya Sanchez. Ang tinig ni Doña Cristabel ay tila latigo na humahagupit sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Isang makapal na sako na naglalaman ng mga basang papel na debangko ang bumagsak sa putikan. Saktong tumama sa nanlalamig na kamay ni Thalia. Sa magasandaling iyon, si Thalia ay hindi nakatayo. Siya ay nakaluhod sa malamig at maduming tubig bahana, unti-unti nang pumapasok sa loob ng kanilang tahanan. Ang kanyang 8 buwang tiyan na nagdadala ng kambal ay tila isang mabigat na pasanin na pilit niyang itinataguyod. Ngunit sa kabila ng kanyang kalagayan, ang kanyang sariling kaligtasan ang huli sa kanyang isip. Ang kanyang 2 kamay ay mahigpit na nakayakap sa isang kahon na gawa sa pelus. Sa loob nito ay ang plansadong uniforme at ang mga makikintab na medalya ni Ricardo. Yun ang danggal ng kanyang asawa. Iyon ang tanging bagay na pilit niyang isinasalba mula sa nanunuot na baha dahil naniniwala siyang si Ricardo ay nasa labas, nakikipagsapalaran sa gitna ng delubyo upang magligtas ng ibang tao. Ang kanyang sakripisyo ay para sa lalaking pinaniniwalaan niyang bayani ng kanyang buhay. Huwag po, Mama. Pakiusap. Nanggangatalang boses ni Thalia. Ang bawat salita ay tila may kasamang dugo dahil sa tindi ng panunuyo ng kanyang lalamunan. Kailangan ko pong hintayin si Ricardo. Manganganak na po ako. Hindi ko kayang lisanin ang bahay na ito nang wala siya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda. Isang tunog na mas nakakatakot pa kaysa sa mga kulog na gumuguhit sa langit. Humakbang palapit si Doña Cristabel. Ang kanyang mamahaling suot na sapatos ay walang pakialam na humahakbang sa tubig na pilit na iniiwasan ni Thalia. Inilabas ng matanda ang isang cellphone mula sa kanyang bulsa at itinapat ito sa mukha ng kanyang mena, maliit na manugang. Tingnan mo ito, Thalia. Tingnan mo ang bayani mo. Sa maliit na screen ng telepono, bumunggad ang isang larawan na kinuha lamang ilang minuto ang nakalilipas. Doon, sa loob ng isang marangyang suite, sa isang 5 bituing hotel na hindi kailanman maaabot ng baha, naroon si Ricardo. Hindi siya nakikipaglaban sa agos. Wala siya sa gitna ng putik. Siya ay mahimbing na natutulog sa isang malambot at puting kama habang ang mga kamay ni Amara, ang babaeng palaging sinasabi ni Doña Cristabel na mas karapat-dapat sa kanya, ay nakapulupot sa kanyang leeg. May isang baso ng alak sa tabi ng kama at ang kanyang muka ay bakas ng isang klase ng kapayapaan na tila limot na ang asawang buntis na iniwan sa gitna ng panganib. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Thalia. Ang malamig na tubig baha ay biglang naging tila kumukulong putik na sumasakal sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang mga daliri na kanina lang ay mahigpit na nakakapit sa kahon ng medalya ay biglang nawalan ng lakas. Ang pelus na kahon ay dahan-dahang nalaglag, lumubog sa maduming tubig, at ang mga medalyang pinahalagahan niya ay tila naging mga basura na lamang na tinatangay ng agos. Hindi siya makahinga. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara na matalim na bubog. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang matinding kirot na gumagapang mula sa kanyang dibdib hanggang sa kanyang sinapupunan. Naramdaman niya ang isang matinding sipa mula sa loob ng kanyang tiyan, isang protesta mula sa kanyang mga anak na tila nararamdaman din ang pagguho ng mundo ng kanilang ina. Now get out! Muling utos ni Doña Cristabel na ngayon ay tila isang anino na lamang sa paningin ni Thalia. Isang malaking pagkakamali ang pagpasok mo sa pamilyang ito at ngayong gabi, ang pagkakamaling iyan ay lilinisin na ng ulan. Bago pa makapagsalita si Thalia, 2 malalaking lalaki ang sumunggab sa kanyang mga braso. Wala siyang kalaban-laban. Ang kanyang mabigat na katawan ay kinaladkad palabas ng kanilang bakuran, patungo sa isang maliit at marupok na bangkang gawa sa kawayan na naghihintay sa gilid ng kalsadang tila naging ilog na. Ang kanyang mga pagsamo ay nalunod sa ingay ng malakas na patak ng ulan at sa hagulgol ng hangin. Habang ang bangka ay itinutulak palayo,
patungo sa madilim at malalim na bahagi ng lungsod. Ang huling nakita ni Thalia ay ang liwanag mula sa bintana ng kanilang silid. Ang silid na binuo niya ng pagmamahal, ngunit ngayon ay tila isang muog na sumuka sa kanya. Saan pa siya pupunta? Sino ang tatawagan niya kung ang kaisa-isang tao na dapat ay kanyang kanlungan ay siya ring dahilan ng kanyang pagkalunod? Sa gitna ng kadiliman, habang ang tubig ay unti-unti nang pumapasok sa kanyang sinasakyan, isang tanong ang paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Saan nga ba nagtatapos ang pagtitiis? At kailan magsisimulang lumaban ang isang pusong wala nang natira, kundi ang kanyang sariling luha? Ang lamig ng gabi ay tila mga karayom na tumatagos sa kanyang balat, ngunit ang hapdi sa kanyang sinapupunan ay mas matindi pa kaysa sa anumang bagyo. Sa loob ng maliit na bangkang kawayan na pilit na lumalaban sa nagngangalit na agos ng Marikina River, namimilipit si Thalia. Ang kanyang bawat hininga ay isang dasal na hindi matapos-tapos, isang pagsamo sa langit na, huwag muna, huwag dito sa gitna ng kawalan. Diyos ko, mawa kayo sa mga anak ko, bulong niya, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng bangka hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Naramdaman niya ang isang mainit na likidong dumadaloy sa kanyang hita, humahalo sa malamig na tubig ulan na kanina pa bumabasa sa kanya. Alam niya ang ibig sabihin yon. Ang kanyang mga anak ay hindi na makapaghintay. Gusto na nilang lisanin ang kanyang sinapupunan. Kahit pa ang mundong naghihintay sa kanila ay isang malupit na karagatan ng putik at kawalang katarungan. Isang matinding ragasa ng tubig ang tumama sa gilid ng kawayan, dahilan upang mawalan ng balanse ang bangka. Sa isang iglap, ang mundo ni Thalia ay naging baliktad. Ang dilim ng langit ay napalitan ng mas madilim na ilalim ng tubig. Hindi na siya makasigaw. Ang tubig na may lasang kalawang at dumi ay pumasok sa kanyang ilong at bibig. Sa kanyang isipan, nakita niya ang mukha ni Ricardo, ang ngiti nito, at ang medalyang pinilit niyang isalba na ngayon ay nasa ilalim na rin ng putik. Nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, hindi na ang langit ang kanyang nakikita, kundi ang isang madilim na kisame na gawa sa kinakalawang na yero. Ang amoy ng basang damit, pawis, at siksikang mga tao ay bumungad sa kanya. Naroon siya sa isang evacuation center, isang paaralang naging kanlungan ng mga nawalan ng tahanan. Gisingin na siya. Aling Nena, gising na ang babaeng nakuha sa ilog. Sigaw ng isang tinig ng bata. Isang matandang babae na may mukhang inukit ng hirap at pagtitiis ang lumapit sa kanya. Hawak nito ang isang piraso ng basahan at isang mangkok na may umuusok na sabaw. Ngunit bago pa makapagsalita ang matanda, isang matinding sakit ang muling humati sa katawan ni Thalia. Ang kanyang hiyaw ay naging hudyat ng isang laban na walang katiyakan. Sa gitna, nagliwanag ng isang maliit na kandila at sa tulong ng mga kamay na hindi man propesyonal ay puno naman ng malasakit. Isinilang ni Thalia ang kanyang kambal. Ngunit ang unang sanggol ay hindi umiyak. Walang tunog na lumabas sa liit nitong labi. Ang kanyang katawan ay kasing lamig ng tubig sa ilog na pinanggalingan nila. Yung isa, yung anak ko. Nangihinang tanong ni Thalia, ang kanyang paningin ay malabo dahil sa luha at pagod. Malungkot na umiling si Aling Nena habang yakap ang unang sanggol na balot ng isang lumang tuwalya. Patawad anak, hindi kinaya ng panganay mo ang hirap sa loob. Ang mundong kanina lang ay maingay dahil sa bagyo ay biglang tumahimik sa pandinig ni Thalia. Ang sakit na naramdaman niya mula kay Ricardo at Doña Cristabel ay walang-wala sa sakit ng makitang ang kaisa-isang bahagi ng kanyang pangarap ay pumanaw nang hindi man lang nasisilayan ng liwanag. Ngunit sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, isang mahinang iyak ang narinig. Isang tunog na tila isang manipis na sinulid ng pag-asa. Ang ikalawang sanggol, si Leo ay buhay. Ngunit kahit sa kanyang pag-iyak, maririnig ang isang kakaibang tunog sa kanyang dibdib. Isang mabilis at hindi regular na pintig na tila isang sirang orasan. Lumipas ang ilang oras. Ang mga tao sa paligid ni Thalia
ay nagsimulang magbahagi ng kung anong meron sila. Isang lalaking nawalan din ng bahay ang nag-abot sa kanya ng isang plastik na mangkok na may lugaw. Kain ka na, Hija. Kailangan mo ng lakas para sa anak mo, sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay puno ng pagkakaisa na tinatawag nilang bayanihan. Ang lugaw ay walang lasa, ngunit para kay Thalia, iyon ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya dahil iyon ay ibinigay nang walang hinihintay na kapalit. Kabaliktaran ng marangyang buhay na ipinagdamot sa kanya. Habang nakasandal sa malamig na pader, nakakita si Thalia ng isang basang pahayagan sa tabi ng kanyang hinihigaan. Isang balita ang kumuha sa kanyang atensyon, kahit pa ang kanyang katawan ay tila ayaw ng gumalaw. Sa pahina ng Society News, nakalarawan si Ricardo at Amara. Ang pamagat ng balita ay tila isang bagong saksak sa kanyang sugatang puso. Ang engrandeng kasalan ng taon, Ricardo Sanchez at Amara Valderrama, nakatakdang mag-isang dibdib. Binanggit din sa artikulo na ang dating asawa ni Ricardo ay pinaniniwalaang nawala at pumanaw na sa trahedya ng bagyo, at si Doña Cristabel pa ang nagbigay ng pahayag tungkol sa kanyang kalungkutan sa pagkawala ng kanyang minahal na manugang. Ngunit habang tinitingnan niya ang balat ni Leo na unti-unting nangingitim dahil sa hirap sa paghinga, napagtanto ni Thalia na ang kanyang laban ay hindi lamang laban para sa hustisya, kundi isang karera laban sa kamatayan na pilit na humahabol sa kanyang kaisa-isang anak. Paano siya makakakuha ng tulong kung sa mata ng mundo siya ay isa ng bangkay? Ang bawat kuskos ko sa maruming damit ng ibang tao ay tila paglilinis sa sarili kong nakaraan na ayaw ng mabura. 5 taon na ang lumipas, ngunit para kay Thalia, ang amoy ng matapang na sabon at ang hapdi ng Clorox sa kanyang mga sugatang kamay ay naging bahagi na ng kanyang paghinga. Sa isang maliit na barong-barong sa gilid ng riles sa Tondo, ang buhay ay sinusukat hindi sa oras, kundi sa dami ng batya na kailangang matapos bago lumubog ang araw. Ang kanyang mga kamay, na dati inaalagaan ni Ricardo ng mga halik, ngayon ay magaspang na, puno ng kalyo at nanginginig sa pagod. Mami, bakit po kailangang maging ganito kalabing-labing ang sabon? Tanong ng maliit na tinig mula sa sulok ng silid. Napalinggon si Thalia at pilit nang ngumiti kay Leo. Ang kanyang anak, na ngayon ay 5 taong gulang na, ay nakaupo sa isang lumang banig. Ang balat nito ay maputla, at ang kanyang paghinga ay may kasamang mahinang sipol. Ang tunog ng kanyang may sakit na puso na tila isang pagod na makinang pilit na tumatakbo. Sa tabi ni Leo ay ang mga bote ng gamot na halos wala ng laman. Ang bawat patak ng gamot na yon ay katumbas ng 3 araw na paglalaba at paglilinis ng bahay ng mga mayayaman sa labas ng Tondo para maging malinis ang lahat, anak, para walang dumi na maiwan. Sagot ni Thalia habang ang kanyang isipan ay lumilipad sa kabilang bahagi ng lungsod. Tumayo si Leo. Dahan-dahan ang bawat galaw dahil madali siyang mapagod at lumapit sa kanyang ina. May hawak siyang isang pirasong papel na kinuha niya mula sa mga basurang hiningi ni Thalia sa mga opisina. Ipinakita niya ang isang drawing ng isang malaking bahay na may hardin at 2 bata. Mami, kapag gumaling na po ako, bibilhan ko kayo ng ganitong bahay. Hindi na po kayo maglalaba, promise po. Magiging queen kayo roon, sabi ng bata. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kabila ng kanyang panghihina. Naramdam ni Thalia ang isang matinding kurot sa kanyang dibdib, isang sakit na mas matindi kaysa sa kanyang rayuma. Niyakap niya ang anak ng mahigpit, pilit na itinatago ang kanyang mga luha sa balikat nito. Salamat, Leo. Ikaw ang pinakamahalagang kayamanan ni Mami. Noong hapong iyon, habang naghahatid ng mga bagong plansang damit sa isang malaking bahay sa Forbes Park, nakarinig si Thalia ng balita mula sa telebisyon sa loob ng sala ng kanyang amo. Ang pamilyar na mukha ni Doña Cristabel ay muling bumungad sa iskrin. Nakasuot ito ng isang mamahaling ternong kulay asul. Nakatayo sa harap ng mga mamamahayag para sa isang charity event. Ang aming pamilya ay laging nakatuon sa pagtulong sa mga mahihirap,
Wika ni Doña Cristabel sa telebisyon. Ang kanyang boses ay puno ng kaplastikan. Dahil ang tunay na kayamanan ay ang pagbibigay ng pagkakataon sa mga walang-wala. Sa tabi niya ay si Ricardo, na mukhang mas matanda at may bakas ng kalungkutan sa mga mata. Ngunit nananatiling tikom ang bibig habang nakahawak sa baywang ni Amara. Si Amara ay nagniningning sa kanyang mga alahas, isang imahe ng tagumpay na itinayo sa ibabaw ng pagkawasak ng buhay ni Thalia. Nangginig ang mga kamay ni Thalia. Ang galit na kanyang ibinaon ng 5 taon ay tila isang bulkang muling nag-aalboroto. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang pasukin ang telebisyon at ipakita sa mundo ang mga sugat sa kanyang kamay at ang may sakit na anak na kanilang tinalikuran. Ngunit nanatili siyang tahimik. Inilapag niya ang mga damit at dahan-dahang lumabas ng bahay. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat sa ilalim ng init ng araw. Pawi sa Tondo, nadanan niya ang isang tindahan ng mga lumang libro. Doon, nakita niya ang isang tumpok ng mga diksyonaryo at mga aklat tungkol sa batas at negosyo na itatapon na sana. Naalala niya ang sinabi ng isang matandang guro sa kanya noon, ang kaalaman ay ang tanging armas na hindi kayang nakawin ng mga magnanakaw. Binili ni Thalia ang mga aklat gamit ang huling sentimo na dapat ay pambili ng kanilang hapunan. Noong gabing iyon, sa ilalim ng andap-andap na liwanag ng isang gasera, nagsimulang mag-aral si Thalia. Habang natutulog si Leo sa kanyang tabi, ang bawat salitang Ingles na kanyang binabasa, ang bawat terminong legal na kanyang isinasaulo, ay tila mga bala na kanyang inihahanda para sa isang giyerang hindi gagamitan ng dahas. Hinding-hindi na ako muling luluhod sa inyo, bulong niya sa dilim. Ngunit, ang kanyang determination ay biglang naputol nang marinig niya ang isang kakaibang tunog mula kay Leo. Ang bata ay naghahabol ng hininga. Ang kanyang dibdib ay tila binubutas ng bawat pagtatangka niyang kumuha ng hangin. Ang kanyang labi ay nagsisimulang maging kulay ube. Leo, Leo anak, gising! Sigaw ni Thalia. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis sa takot. Hinalungkat niya ang kanyang bag, ngunit alam niyang wala nang natirang gamot. Wala siyang pera. Ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa bubong na yero, tila isang paalala ng gabing iyon sa ilog. Sa gitna ng kalsada ng Tondo, habang pasan-pasan ang kanyang anak, walang tumitigil na sasakyan. Walang pumapansin sa isang babaeng nakasuot ng maruming duster at umiiyak para sa buhay ng kanyang anak. Isang itim na sasakyan ang biglang huminto sa harap nila. Ang ilaw nito ay nakakasilaw. Isang lalaking nakasuot ng barong ang bumaba at tiningnan ang kalagayan ni Leo. Anong nangyari sa bata? Sumakay na kayo, dadalhin natin siya sa ospital, wika ng lalaki. Habang lulan ng sasakyan, hindi alam ni Thalia na ang lalaking tumulong sa kanya ay ang tanging tao na may hawak ng susi sa nakaraan ng pamilya Valderrama. Ngunit habang hawak-hawak niya ang nanlalamig na kamay ni Leo, isang mas malaking panganib ang naghihintay sa kanila sa ospital. Isang pagtatagpo na hindi niya inaasahan. Minsan, ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa kamatayan dahil pinipilit ka nitong mabuhay sa loob ng isang impyernong gawa sa pagsisisi. Ang boses ni Mang Nestor ay paos at nangganggalit, tila boses ng isang taong matagal nang nilalamon ng kanyang sariling konsensya. Naroon si Thalia sa gilid ng higaan ng matanda. Dahan-dahang pinupunasan ang noo nito ng basang bimpo. Si Mang Nestor ang lalaking tumulong sa kanila noong gabing isinakay sila sa itim na sasakyan. Upang makabawi sa utang na loob, pumayag si Thalia na maging tagapag-alaga ng matanda sa kanyang maliit na apartment habang nagpapagaling si Leo sa charity ward. Patawad sa inyo ng anak mo. Muling bulong ni Mang Nestor, ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mariin habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Yung pulang kotse, ako ang nagmaneho noon, sabi ni Ma'am Amara. Huwag hayaang makalagpas ang ambulansya sa kanto ng Forbes, sabi niya. Turuan lang daw ng leksyon ang babaeng nasa loob. Tumigil ang mundo ni Thalia.
Ang bimpo na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, lumikha ng isang basang bakas sa luma at maduming semento. Ang kanyang puso ay tila binuhusan ng likidong yelo. Ang gabing iyon, ang gabi ng lupit na bagyo, ang gabi kung kailan isinilang niya ang kanyang mga anak sa putikan, ang gabi kung kailan namatay ang kanyang panganay dahil hindi sila nakarating sa ospital sa tamang oras. Hindi iyon aksidente, hindi iyon dahil sa baha o sa malas. Iyon ay pinlano. Anong sinasabi niyo, Mang Nestor? Ang boses ni Thalia ay tila isang bulong mula sa hukay. Anong kinalaman ni Amara sa ambulansyang kinalululanan ko? Idilat ni Mang Nestor ang kanyang mga mata. Ang mga ito ay puno ng luha. Siya ang nag-utos sa akin, Thalia. Alam niyang manganganak ka. Alam niyang dadalhin ka sa ospital ng mga tao sa evacuation center. Inutusan niya akong harangan ang daan gamit ang sasakyan ng mga balderrama para masiguradong hindi aabot ang bata. Pera. Binayaran niya ako ng malaking halaga para pumatay ng sanggol. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa pagsabog ng bomba. Sa loob ng dibdib ni Thalia, may isang bagay na tuluyan ng namatay. Ang Thalia na marunong magpatawad, ang Thalia na umaasa pa sa katarungan ng langit ay naglaho na. Ang bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata ay tila naging abo. Dahan-dahan siyang tumayo. Hindi siya sumigaw. Hindi siya umiyak ng malakas. Ang kanyang galit ay hindi isang apoy na nagliliyab, kundi isang kutsilyong yelo na dahan-dahang humahati sa kanyang kaluluwa. Lumakad siya patungo sa kanyang lumang bag at kinuha ang tanging alaala ng kanyang nakaraan. Isang punit na larawan mula sa kanilang kasal ni Ricardo na kinuha niya sa putikan noon. Kinuha niya ang isang posporo at sinindihan ang gilid ng larawan. Pinanood niya kung paano lamunin ng apoy ang mukha ni Ricardo, ang ngiti ni Amara na tila nanunuya sa kanya, at ang kanyang sariling mukhang punong-puno ng kamangmangan. Ang usok mula sa nasusunog na papel ay pumasok sa kanyang ilong, tila isang insenso ng kanyang panata. Hindi na ako iiyak para sa anak ko. Bulong niya sa harap ng nagniningas na apoy. Iiyak sila. Sa dugo at sa bawat sentimong ninakaw nila sa buhay ko. Kinabukasan, lumapit si Thalia sa isang diplomat na madalas bumisita kay Mang Nestor. Isang dayuhang nakapansin sa kanyang talino at sa mga aklat na palagi niyang binabasa sa tabi ng higaan ni Leo. Sir, tinatanggap ko na po ang alok niyo. Wika ni Thalia, ang kanyang boses ay matatag, walang bakas ng pag-aalinlangan. Magsasanay ako, mag-aaral ako. Gagawin ko ang lahat para maging katuwang ninyo sa inyong mga negosyo at pakikipag-ugnayan. Tiningnan siya ng diplomat ng may paghanga. Ngunit kailangan mong iwan ang lahat, Thalia. Ang iyong pangalan, ang iyong muka, ang iyong kahapon. Handa ka ba? Lumakad si Thalia patungo sa isang malaking salamin sa dulo ng pasilyo. Tinitigan niya ang babaeng nasa loob nito. Ang babaeng may pagod na mga mata, ngunit may apoy sa loob. Kinuha niya ang isang gunting at walang pakundangan niyang ginupit ang kanyang mahabang buhok hanggang sa balikat. Wala nang Thalia na nabubuhay, sir. Sabi niya habang tinititigan ang kanyang sarili. Sa salamin ang kanyang mga mata ay naging malamig na kasing talim ng asero. Simula sa araw na ito, tatawagin niyo na akong Victoria. At ang Victoria na ito ay hindi marunong maawa. Sa harap ng salamin, hinaplos niya ang kanyang mukha na tila isang estranghero. Ang kanyang nakaraan ay isang bangunggot, ngunit ang kanyang kinabukasan ay isang bagyong mas malakas kaysa sa anumang dilubyong dumaan sa kanyang buhay. Sa kanyang isipan, isang katanungan ang nag-iwan ng malalim na marka. Sa sandaling magtagpo ang biktima at ang salarin, sino ang tunay na may hawak ng kapangyarihan? Ang may pera o ang taong wala nang natira, kundi ang kaniyang galit? Ang magagabi sa mansyon ng mga Valderrama ay tila walang katapusan. Habang ang lahat ay natutulog, si Thea ay nananatiling gising, nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Hawak-hawak ang isang maliit na kwaderno na itinago niya sa ilalim ng sahig. Ito ang tanging pamana ng kanyang ina.
isang koleksyon ng mga pangalan at kontak na tila hindi na mahalaga sa loob ng 7 taon. Sa gitna ng mga pahinang naninilaw na sa katandaan, ang isang pangalan ay muling umukit sa kanyang atensyon, Gabriel Macapagal. Noon, ang pangalang iyon ay isang paalala lamang ng isang pagkakaibigan na naputol dahil sa pagtutol ng mga Valderrama. Ngayon, ito ang nag-iisang tulay na maaaring maglabas sa kanya sa kumunoy na ito. Dahan-dahan niya niyang binuksan ang drawer at inilabas ang isang lumang cellphone na matagal na niyang hindi ginagamit. Ang bawat pindot niya sa maliliit na keypad ay tila isang pag-aaklas laban sa tahimik na pagsunod na ipinilit sa kanya ni Doña Imelda. Kinabukasan, sa ilalim ng pagpapanggap na mamimili ng mga gamit para sa mga susunod na pagtitipon ng pamilya, nagtungo si Thea sa isang liblib na coffee shop sa labas ng lungsod. Ang bawat paglingon niya sa kanyang likuran ay nagpapakita ng kanyang takot, ngunit mas matindi ang pangangailangan niyang kumawala. Nang makarating siya sa loob, ang amoy ng bagong timplang kape at ang maingay na paligid ay nagbibigay sa kanya ng bahagyang kapanatagan. Sa isang sulok, isang lalaking nakasuot ng simpleng kamiseta ang nagbabasa ng pahayagan, si Gabriel. Sa loob ng 7 taon, hindi nagbago ang kanyang tindig, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng higit na lalim at karanasan. Nang mapansin niya ang paglapit ni Thea, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat bago ito napalitan ng isang malalim na pag-aalala. Thea, hindi ako makapaniwalang ikaw ito. Mahinang wika ni Gabriel. Ang kanyang tinig ay may himig ng pag-aalala na matagal nang hindi naririnig ni Thea. Umupo si Thea sa harap niya. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa mesa upang itago ang panginginig ng kanyang mga daliri. Gabriel, wala na akong ibang mapupuntahan. Ang lahat ng pinaghirapan ko ay kinuha nila at pati ang dignidad ko ay pilit nilang nilalamon. Kailangan ko ng tulong mo. Hindi nagtanong si Gabriel kung bakit. Hindi siya naghahanap ng mga detalye na maaring magpahina sa loob ni Thea. Sa halip, inilapit niya ang kanyang upuan at ibinaba ang kanyang tinig hanggang sa maging isang bulong na tanging silang dalawa lamang ang makakarinig. Alam ko ang mga nangyayari sa kumpanya, Thea. Hindi man ako direkta sa Valderrama, nakikita ko ang kanilang mga galaw. Ang ginagawa nila ay hindi lamang panlilin lang. Ito ay krimen na pilit nilang tinatabunan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Thea ang paggaan ng kanyang pasanin. Hindi man niya nakuha ang hustisya sa loob ng mansyon. Sa labas nito, may isang taong handang makinig at maniwala. Habang nagpapalitan sila ng mga impormasyon, ang bawat salita ay nagiging isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa isipan ni Thea. Hindi na siya isang biktima na naghihintay ng awa. Siya ay isa ng arkitekto na nagpaplano ng pagbagsak ng isang maling pundasyon. Bago sila maghiwalay, ibinigay ni Gabriel sa kanya ang isang maliit na flash drive. Narito ang mga dokumentong nakalap ko tungkol sa mga transaksyon ng mga Valderrama sa huling 2 taon. Pag-aralan mo ito ng mabuti. Kapag handa ka na, sabihin mo lang sa akin. Hindi ka na nag-iisa, Thea. Ang bawat hakbang ni Thea pabalik sa mansion ay tila magaan. Ang ulan na kanina ay tila isang sumpa ay ngayon ay nagmumulang isang paglilinis. Alam niya na mula sa araw na ito, ang bawat galaw niya sa loob ng bahay na yon ay magiging bahagi ng isang mas malaking plano. Isang plano na magbibigay sa kanya ng kalayaan na matagal na niyang inasam. Ang pagbabago ay hindi nagsisimula sa panlabas na anyo, kundi sa pagdurog ng bawat buto ng iyong kahapon upang makabuo ng isang bagong pagkatao. 5 taon ang lumipas na, tila isang mahabang panaginip na puno ng pawis, puyat at pag-aaral. Sa loob ng isang pribadong silid sa isang gusali sa Makati, nakatayo ang isang babae sa harap ng isang malaking salamin. Ang dating mahaba at buhaghag na buhok ni Talia ay napalitan ng isang maikli, makintab, at maayos na gupit na bumagay sa kanyang matalas na panga. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng takot at pagsamo,
Ngayon ay tila dalawang kristal na malamig at walang mababakas na emosyon. Hindi lamang wika ang natutunan ni Victoria. Natutunan niyang basahin ang galaw ng mga tao, ang mga nakatagong kahulugan sa bawat ngiti ng mga politiko, at ang paraan kung paano manipulahin ang daloy ng impormasyon. Sa ilalim ng patnubay ng diplomat na si Mr. Harrison, naging isa siyang tanyag na strategic interpreter, isang babaeng hinahanap ng mga dayuhang mamumuhunan dahil sa kanyang talino at sa kanyang kakayahang maging invisible habang nakikinig sa mga pinakamalalim na lihim ng kapangyarihan. Dahan-dahang itinaas ni Victoria ang kanyang suot na mamahaling blusa. Sa kanyang tiyan, roon pa rin ang isang mahaba at maputing peklat mula sa kanyang mabilisang operasyon sa putikan noon. Hinaplos niya ang magaspang na balat. Para sa ibang babae, iyon ay isang kapintasan. Ngunit para kay Victoria, iyon ang kanyang tanging medalya ng digmaan. Iyon ang paalala ng kaisa-isang anak na hindi man lang niya nayakap ng buhay. Para sa iyo ito, anak, bulong niya sa kanyang sarili, habang ang kanyang boses ay tila huni ng hanging amihan, malamig ngunit may dalang babala. Habang naghahanda siya para sa pinakamalaking gabi ng kanyang buhay, hindi niya nakakalimutang silipin ang kanyang mga ulat tungkol sa pamilya Sanchez. Sa kabilang dako ng lungsod, ang marangyang DINAG2 ni na Ricardo ay tila isang magandang mansyon na unti-unti nang kinakain ng anay. Nabalitaan niyang si Ricardo ay naging isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Madalas itong makitang nakatitig sa baso ng alak, umiiwas sa bawat dampi ng kanyang asawang si Amara. Si Amara naman, sa kabila ng kanyang mga alahas at kapangyarihan, ay balisa. Ang kanyang ama, ang Thueng Anghisi Valderrama, ay nahaharap sa mga seryosong akusasyon ng korupsyon na si Victoria mismo ang palihim na nagpapadala ng ebidensya sa mga awtoridad. Dumating ang gabi ng gala sa Campo Aguinaldo, isang marangyang pagtitipon para sa mga matataas na opisyal ng hukbong sandattahan. Ang lahat ay naroon, kabilang ang pamilya Sanchez na pilit na nagpapanggap na sila ay matatag pa rin sa kabila ng mga umuugong na iskandalo. Isang mahaba at makintab na itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa harap ng pulang alpombra. Walang ingay ng makina, tanging ang haging lamang ng gulong sa semento ang maririnig. Isang gwardya ang lumapit at binuksan ang pinto. Lumabas ang isang sapatos na may mataas na takong, kulay pilak, at nagniningning sa ilalim ng mga spotlight. Kasunod nito ang isang babaeng nakasuot ng isang modernong Filipiniana na gawa sa pinong seda, kulay hating gabi. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng awtoridad at grasya. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Sino siya? Yan ba ang sikat na interpreter na kasama ng International Defense Delegation? Huminto si Victoria sa tapat ng malaking gate ng DINAGTU, kung saan siya kinaladkad palabas 5 taon na ang nakalilipas. Tiningnan niya ang mga gintong titik ng pangalang Sanchez sa pader. Sa kanyang isipan, nakita niya ang kanyang sarili na nakaluhod sa putik, basang-basa ng ulan, at tinatapunan ng pera ni Doña Cristabel. Gumiti siya, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim, nilalasap ang banggo ng mamahaling pabango na humahalo sa hangin, malayo sa amoy ng Clorox at dumi ng tondo. Nandito na ako, Mama, bulong niya habang tinititigan ang pintuan ng bulwagan. Sana ay handa na kayong harapin ang multong kayo mismo ang gumawa. Sa loob ng bulwagan, nakita niya si Ricardo na nakatayo malapit sa bar. May hawak na baso. Sa tabi nito ay si Amara na mayabang na nakikipag-usap sa mga general. At sa gitna, ang reyna ng kadiliman, si Doña Cristabel, na nakasuot ng kanyang pinakamagarang alahas. Hindi lumingon si Victoria. Naglakad siya ng diretso patungo sa kaisa-isang lugar na magbibigay sa kanya ng kapangyarihan sa gabing iyon. Ngunit habang naglalakad siya, isang pamilyar na boses ang tumawag sa isang pangalang hindi na niya ginagamit. Talia, napatigil ang tibok ng puso ni Victoria. Ang boses na yon ay galing sa likuran niya. Isang boses na puno ng pagdududa at gulat. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang muka ay isang maskara ng perpektong pagkabigla ng isang estranghero.
Ang boses na yon ay parang isang kalawit na pilit humihila sa akin, pabalik sa ilalim ng madilim na tubig. Ngunit ang puso ko ngayon ay gawa na sa bato. Dahan-dahang humarap si Victoria. Ang kanyang bawat galaw ay kalkulado. Walang bakas ng panginginig, walang bahid ng takot. Sa kanyang harapan, nakatayo si Ricardo. Hawak nito ang isang baso ng alak. Ang kanyang buhok ay bahagyang gulo at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at pagkalito. Tila nakakita siya ng isang kaluluwang naglakad palabas mula sa kanyang mga panaginip. "I'm sorry, sir. Were you speaking to me?" Ang boses ni Victoria ay malamig. May kasamang accent ng isang taong matagal na nanirahan sa ibang bansa. Walang bahid ng pamilyar na boses ng labandera mula sa tondo. Napahakbang palapit si Ricardo, tila hindi makapaniwala. "Talia, Talia, ikaw ba yan? Buhay ka?" "Paano?" Bago pa man makatapos si Ricardo, isang matalim na boses ang pumutol sa hangin. "Ricardo, what are you doing? Bakit mo kinakausap ang kung sino-sinong estranghero?" Lumapit si Amara, nakasuot ng isang pulang-pulang gown na tila kulay ng dugo. Kumapit siya sa braso ni Ricardo. Ang kanyang mga kuko ay nakabaon sa tela ng Amerikana nito habang matalim ang tingin kay Victoria. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, natigilan si Amara. Ang kanyang pagkamaldita ay panandali ang napalitan ng isang hindi maipaliwanag na kaba. Ang babaeng nasa harap niya ay may mukhang kamukha ng kanyang pinaslang, ngunit ang aura nito ay parang isang reyna na handang pumatay sa isang sulyap lamang. "Oh, I apologize for my husband's behavior, Miss," ani Amara, pilit na ibinabalik ang kanyang pekeng ngiti. "Victoria, Victoria Valiente?" Sagot ni Victoria, sabay abot ng kanyang kamay. Ang kanyang pagkakahawak ay matatag, sapat na upang maramdaman ni Amara ang lamig ng kanyang balat. "And you must be Mrs. Sanchez. I've heard so many things about your family." Ms. Victoria is the lead strategic interpreter for the International Defense Delegation. Singgit ng isang general na kanina pa nakikinig. "She is the most important person in this room right now, Ricardo. Without her, this billion-peso deal won't move." Namutla si Amara. Gusto niyang maliitin ang trabaho ng babaeng ito, ngunit ang katotohanang mas mataas ang katayuan nito sa gabing ito kaysa sa kanila ay isang malaking sampal sa kanyang mukha. Sa gitna ng usapan, dumating si Doña Cristabel. Ang matanda ay tila isang buwitre na naghahanap ng kanyang biktima. Tinitigan niya si Victoria mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay tila mga scanner na pilit binubutas ang maskara ng babae. "You look familiar, Hija. Mayroon ka bang kamag-anak sa Marikina o sa Tondo?" Gumiti ng bahagya si Victoria, isang ngiting tila isang matalim na patalim. "I don't dwell in the past, Doña Cristabel, but they say that the river always takes what is weak and returns what is strong. Don't you agree?" Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na kulog sa pandinig ng matanda. Naramdaman ni Doña Cristabel ang isang pamilyar na takot na matagal na niyang ibinaon. Habang nagpapatuloy ang gabi, sinubukan ni Ricardo na mapalapit muli kay Victoria. Sa isang pagkakataon, nang aksidenteng mahulog ni Victoria ang kanyang sutalang panyo sa sahig, mabilis itong pinulot ni Ricardo. Nang magdampi ang kanilang mga daliri sa pag-abot ng panyo, naramdaman ni Ricardo ang isang kuryente ng sakit at pangungulila. "Your hands?" Bulong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Your hands are different." "Everything changes, Mr. Sanchez," malamig na sagot ni Victoria. "Lalo na kapag hinayaan mong mamatay ang mga bagay na dapat ay pinoprotektahan mo." Tinitigan ni Victoria ang nanginginig na mga kamay ni Ricardo bago siya tumalikod at naglakad palayo. Iniwan ang lalaking tila tuluyan nang nawawala sa kanyang sarili. Ngunit sa kabilang sulok ng silid, habang abala ang lahat sa pagkain at tawanan, dahan-dahang binuksan ni Doña Cristabel ang iniwang clutch bag ni Victoria sa ibabaw ng mesa. Sa loob nito, sa ilalim ng mga lipstick at cellphone, may isang maliit na bagay na nakatago sa isang sikretong bulsa. Kinuha ito ng matanda.
Iyon ay isang piraso ng lumang tela, madumi, kupas, at may bakas ng natuyong putik. Iyon ang kalahati ng scapular na ibinigay ni Ricardo kay Thalia noong yung araw ng kanilang kasal. Ang pirasong yun ay hindi dapat narito. Hindi ito dapat pag-aari ng isang Victoria Valiente. Nanigas ang buong katawan ni Doña Cristabel. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hawak ang ebidensya ng kanyang krimen. Hindi maari. Patay ka na. Dapat ay patay ka na. Alam mo ba, Mr. Sanchez, ang alak ay parang alaala. Mas tumatagal. Mas sumasakit ang bawat lagok. Pero ang pinakamapait na bahagi ay hindi ang lasa, kundi ang katotohanang hindi mo na maibabalik ang bawat patak na nasayang. Ang boses ni Victoria ay tila isang banayad na kanta, ngunit ang bawat salita ay may dalang lason na dahan-dahang gumagapang sa sistema ni Ricardo. Naroon sila sa isang pribadong lounge ng isang marangyang hotel, malayo sa ingay ng mga tao. Nakaupo si Victoria ng tuwid. Ang kanyang mga binti ay magka-krus habang dahan-dahan niyang iniikot ang wine glass sa kanyang kamay. Ang pula at malapot na likido sa loob ng baso ay tila sumasayaw, sumasalamin sa ilaw ng chandelier. Sa harap niya, si Ricardo ay mukhang isang taong laging hinahabol ng sariling anino. Ang kanyang mga mata ay malalim ang itim sa paligid at ang kanyang kamay na may hawak na baso ay bahagyang nanginginig. Why are you doing this, Victoria? Bakit mo ako tinutulungan sa deal na ito kung alam kong may galit ka sa pamilya namin? Ay isang matamis ng gunit malamig na ngiti ang ibinigay ni Victoria. Galit? Mr. Sanchez, business is biz. I'm a consultant. My job is to make sure your family survives this crisis if you're willing to pay the price. Inilapag ni Victoria ang isang bote ng mamahaling alak sa lamesa. Isang bote na kinuha niya mula sa kanyang koleksyon. Ngunit habang tinititigan ni Ricardo ang bote, ang kanyang isipan ay bumalik sa isang tagpo 5 taon na ang nakalilipas. Ang bango ng alak ay humalo sa kanyang gunita ng amoy ng ulan at putik. Uminom ka. Bulong ni Victoria. Ang kanyang boses ay naging tila isang utos. Lulunurin natin ang mga multo mo. Pero tandaan mo, kahit gaano karaming alak ang inumin mo, hinding-hindi nito matatakpan ang lasa ng luha ng isang taong nagmakaawa sa iyo noon. Napahigpit ang hawak ni Ricardo sa baso. Hindi siya makatingin ng diretso kay Victoria. Ang bawat sulyap niya sa babae ay nagpapaalala sa kanya kay Thalia. Ang kanyang asawang iniwan niya sa gitna ng baha. Ang babaeng pinaniniwalaan niyang kumuha ng pera at tumakas. Ngunit ang presensya ni Victoria ay tila isang malakas na sampal na nagsasabing may mali sa lahat ng pinaniniwalaan niya. Habang abala sa pagpapahirap sa damdamin ni Ricardo, palihim na kinuha ni Victoria ang kanyang cellphone sa ilalim ng lamesa. May isang mensahe siyang natanggap mula sa isang hindi kilalang numero. Ang operasyon ni Leo ay nakatakda na bukas. Ang lahat ng gastos ay bayad na mula sa iyong Anonymous Foundation. Isang mabilis na pagtibok ng puso ang naramdaman ni Victoria. Ang kanyang papel bilang Victoria ay kailangang manatiling matatag, ngunit ang puso ni Thalia ay gustong sumigaw sa tuwa at takot para sa anak. Upang itago ang kanyang emosyon, uminom siya ng wine. Ninanamnam ang pait nito na tila isang pampakalma. Sa kabilang dako, sa labas ng lounge, nakatayo si Amara. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa selos habang nakasilip sa pagitan ng bahagyang nakabukas na pinto. Ang kanyang mga kuko ay nakabaon sa kanyang mamahaling designer bag, sapat na upang malukot ang balat nito. Hindi siya tanga. Nakikita niya kung paano tignan ni Ricardo si Victoria. Isang tingin na punong-puno ng pangungulila at pagsisisi. Isang tingin na hindi kailanman ibinigay sa kanya sa loob ng 5 taon ng kanilang pagsasama. Hindi kita hahayaang sirain ang lahat ng pinaghirapan ko, Thalia. O kung sino ka man, bulong ni Amara sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay tila hininga ng isang ahas. Samantala, sa DINHG2 ng mga Sanchez, hindi mapakali si Doña Cristabel. Hawak pa rin niya ang piraso ng scapular na nakuha niya sa bag ni Victoria. Ang kanyang kaisipan
ay tila isang magulong sinulid. Paano ito napunta sa babaeng iyon? Kung si Talia ay patay na, bakit buhay ang kanyang alaala sa anyo ni Victoria? Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Ricardo, amoy alak at mukhang lupaypay. Mama, kailangan nating pag-usapan ang ebidensyang sinasabi ni Victoria. May alam ba kayo tungkol sa gabing iyon na hindi niyo sinasabi sa akin? Tumayo si Doña Cristabel, pilit na itinatago ang kanyang panginginig. Wala akong alam, Ricardo. Ang babaeng iyon ay isang manggaganso. Ginagamit niya ang kahinaan mo para wasakin ang pamilya natin. Utang mo sa akin ang lahat, Ricardo. Kung hindi dahil sa akin, wala ka sa kinalalagyan mo ngayon. Ang pamilyar na kanta ng utang na loob ay muling umalingaw-ngaw sa silid. Ngunit sa pagkakataong ito, tila naging sintonado na ito sa pandinig ni Ricardo. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa isang madilim na eskinita, isang lalaki ang lumapit sa sasakyan ni Amara. Iniabot niya ang isang makapal na envelope. Ito na ang mga impormasyong hiningi niyo, ma'am, wika ng lalaki. Ang Victoria Valiente na kilala ng lahat ay walang record bago ang 5 taon na nakalipas. Ngunit may isang ospital sa probinsya na may hawak ng isang file ng isang pasyenteng nanganak sa gitna ng bagyo. Nanlamig ang buong pagkatao ni Amara. Ang kanyang hinala ay unti-unti nang nagiging isang nakakatakot na katotohanan. Hinawakan niya ng mahigpit ang envelope. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyong pumatay muli kung kinakailangan. Hahanapin ko ang bata, sabi ni Amara sa kanyang sarili. Dahil kung buhay ang anak mo, Talia, iyon ang magiging huling pagkakamali mo. Ang isang maling salita, Mr. Valderrama, ay maaring maging mitsa ng iyong katapusan o ang susi ng iyong kaligtasan. Piliin mo ng mabuti kung sino ang iyong paniniwalaan. Malamig ang boses ni Victoria habang nakaupo siya sa gitna ng isang mahaba at madilim na mesa sa loob ng isang pribadong silid sa Port of Manila. Sa kaniyang harapan, nakalatag ang mga dokumento para sa isang malaking shipment na pag-aari ng ama ni Amara. Ang turangang si Valderrama, ang amoy ng lumang papel at ang singaw ng dagat ay humahalo sa amoy ng mamahaling tabako ng matanda. Naroon din si Ricardo at Doña Cristabel na umasang ang deal na ito ang magliligtas sa bumabagsak nilang kumpanya. Nagsimulang magsalita ang dayuhang investor sa wikang Ingles, mabilis at puno ng mga teknikal na termino. Tumingin ang lahat kay Victoria, naghihintay ng kanyang pagsasalin. He is saying, panimula ni Victoria, ang kanyang mga mata ay nakapako sa isang partikular na sugnay sa kontrata. That according to Section 4, Paragraph B, the cargo is granted diplomatic immunity from local customs. You can proceed with the unloading immediately at Pier 15 tonight. Isang buntong hininga ng kaginhawan ang kumawala sa mga Valderrama at Sanchez. Ngunit sa likod ng kanyang kalmado at profesional na mukha, alam ni Victoria ang totoo. Ang sinabi ng dayuhan ay kabaliktaran. Ang cargo ay kailangang dumaan sa isang mandatory international inspection dahil sa hinala ng smuggling. Sa kanyang sadyang maling pagsasalin, itinulak niya ang mga ito sa isang bitag na siya mismo ang naglatag sa pakikipagtulungan sa mga awtoridad. Lumipas ang ilang oras. Madilim na ang langit at tanging ang malalakas na ilaw ng mga crane sa pantalan ang nagbibigay ng liwanag. Habang nagdiriwang ang mga Sanchez sa isang malapit na restaurant, isang balita ang yumanig sa kanilang mesa. Senator, Doña Cristabel. Hingal na pumasok ang isang tauhan. Ang shipment. Hinarang ng Coast Guard sa Pier 15. Kasama nila ang Interpol. Binubuksan nila ang mga container. Nakita ang mga kontrabandong nakatago sa ilalim ng mga tela. Nanlamig ang buong mesa. Ang baso ng wine na hawak ni Doña Cristabel ay dahan-dahang nadulas sa kanyang mga daliri. Lumikha ng isang basang bakas ng pula sa puting mantel na tila sariwang dugo. Ang lahat ng kanilang yaman, ang lahat ng kanilang itinaya para sa deal na ito ay naglaho sa isang iglap.
Dahil sa paglabag sa batas, ang mga ari-arian ng pamilya Sanchez na ginamit na kolateral ay automatikong kukunin ng bangko. Ricardo, anong ginawa mo? Sigaw ni Doña Cristabel, ang kanyang muka ay namumula sa galit at takot. Sabi mo ayos ang lahat. Sabi mo ang interpreter na yan ang sisigurado sa atin. Bago pa makasagot si Ricardo, isang malakas na tunog ng palad ang humati sa hangin. Isang matinding sampal ang dumapo sa mukha ni Ricardo, sapat na upang mapalingon ang kanyang ulo sa gilid. Wala kang kwenta, bulyaw ng matanda, habang dinuduro ang kanyang anak. Lahat na lang ng ibinibigay ko sa'yo sinasayang mo. Utang mo sa akin ang buhay mo, ang pangalan mo. Pero heto ka, pinapabagsak mo ang lahat. Mula sa malayo, nakatayo si Victoria sa dilim, pinapanood ang bawat eksena. Nang makita niya ang sampal ni Doña Cristabel kay Ricardo, naramdaman niya ang isang pamilyar na hapdi sa kaniyang sariling pisanggi. Naalala niya ang gabing iyon sa ilalim ng ulan, ang sampal, ang mga salitang walang kwenta, at ang pakiramdam ng pagiging isang basura sa mata ng matanda. Dahan-dahang hinaplos ni Victoria ang kanyang sariling mukha. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, nakita niya ang hitsura ni Ricardo. Ang kaniyang mga mata ay punong-puno ng kahihiyan at isang klase ng sakit na tila ngayon lamang niya tunay na naramdaman. Ang lalaking dati ay makapangyarihan, ngayon ay tila isang maliit na batang pilit na dinudurog ng kanyang sariling ina. Hindi pa ito ang katapusan, Mama. Bulong ni Victoria sa hangin. Ito pa lamang ang simula ng iyong pagkawala. Habang nagkakagulo ang lahat, si Amara ay lumabas ng restaurant upang sagutin ang isang tawag sa kanyang cellphone. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang lumapit sa kanya sa parking lot. Iniabot nito ang isang envelope na may mga larawan. Ma'am, nakuha ko na ang kailangan nyo. Wika ng lalaki sa isang mababang tinig. Binuksan ni Amara ang envelope. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig nang makita niya ang isang lumang larawan. Isang babaeng may mahabang buhok, madunggis, nakasuot ng basang duster, at may yakap-yakap na isang sanggol sa loob ng isang evacuation center. 5 taon na ang nakalilipas. Sa kabila ng dumi at hirap, malinaw ang mukha ng babae. Iyon ay si Thalia. Sabi ko na nga ba? Bulong ni Amara. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at tagumpay. Ikaw nga. At ang batang iyan? Ang batang iyan ang magiging susi para tuluyan kitang ilibing sa putikan kung saan ka nararapat. Hinawakan ni Amara ang larawan ng napakahigpit hanggang sa malukot ang mukha ni Thalia. Ang kaniyang isipan ay nagsisimula ng bumuo ng isang bagong plano. Isang planong hindi gagamit ng kontrata o negosyo, kundi ang kaisa-isang bagay na alam niyang magpapaluhod muli kay Victoria, ang kanyang anak. Huwag kang umarte na tila ikaw ang biktima rito, Ricardo. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa iyo, para sa dangal na ikaw mismo ang muntik nang magtapon sa putikan. Ang boses ni Doña Cristabel ay kasing lamig ng marmol sa loob ng kanilang malawak na silid-aklatan, habang ang bawat salita ay lumalabas sa kanyang bibig. Dahan-dahan niyang itinutuwid ang kanyang suot na perlas. Tila ba ang kanyang moralidad ay kasing puti at kasing linis ng kanyang mga alahas. Sa kanyang harapan, si Ricardo ay nakatayo. Ang kaniyang mga balikat ay nakayuko at ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang lumang kahon na gawa sa kahoy. Isang kahon na puno ng mga liham na may bahid ng natuyong putik at marka ng mga luhang matagal na ring natuyo. Natagpuan ni Ricardo ang kahon sa ilalim ng isang nakatagong cabinet sa silid ng kanyang ina, matapos siyang gabayan ng isang hindi kilalang impormante na walang iba kundi si Victoria. Ang bawat papel sa loob ng kahon ay isang piraso ng katotohanang pilit na ibinaon sa limot. Lahat ng ito, lahat ng mga sulat na ito. Ang boses ni Ricardo ay nanginginig. Halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan dahil sa tindi ng bara ng pagsisisi. Sumulat siya sa akin, mula sa evacuation center, mula sa Tondo,
mula sa bawat sulok ng impyernong pinagtapunan niyo sa kanya. Sabi niyo tumakas siya kasama ang ibang lalaki. Sabi niyo dinala niya ang pera ng pamilya at tinalikuran ako. Ang bawat pahina ng liham ay naglalaman ng mga salitang humihingi ng saklolo, mga pangungusap na nagtatanong kung nasaan ang asawa niyang nangako ng proteksyon. Ngunit ang mga liham na ito ay hindi kailanman nakarating sa kanya. Pinigil ang bawat mensahe, pinutol ang bawat tulay, upang mapanatili ang isang kasinungalingang pabor sa ambisyon ng kanyang ina. Isang labandera lamang siya, Ricardo? Bulyaw ni Doña Cristabel, ang kanyang muka ay tila naging isang maskara ng galit. Isang mantsa siya sa pangalan ng mga Sanchez. Kung hinayaan ko siyang manatili, sa tingin mo ba ay igagalang ka pa ng mga Valderrama? Ginawa ko ang nararapat para sa kinabukasan mo. Utang mo sa akin ang pagiging isang ganap na lalaki sa mata ng lipunan. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa pagitan nilang mag-ina. Isang katahimikang mas nakakabingay sa anumang sigaw. Dahan-dahang binitawan ni Ricardo ang kahon. Ang tunog ng pagbagsak ng kahoy sa makapal na alpombra ay tila ang tunog ng huling pagtibok ng kanyang respeto para sa kanyang ina. Tumingin siya kay Doña Cristabel, hindi na bilang isang anak na humihingi ng gabay, kundi bilang isang biktima na ngayon lamang nagising mula sa isang mahabang bangunggot. Ang danggal na sinasabi niyo ay gawa sa bangkay ng mga anak ko, Mama. Ang kinabukasan na itinayo niyo ay isang bilangguan kung saan ako ang kaisa-isang preso. Tumalikod si Ricardo at mabilis na lumakad palabas ng DINHG2. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila pagtakas mula sa isang bahay na puno ng mga kaluluwang humihingi ng katarungan. Lumabas siya sa gitna ng bumubuhos na ulan, hinahayaan ang bawat patak na tumama sa kanyang muka upang hugasan ang amoy ng alak at ang pait ng kanyang mga pagkakamali. Sa gitna ng kalsada, habang ang tubig ay unti-unti nang tumataas sa kanyang mga sapatos, napasandal si Ricardo sa kanyang sasakyan. Isang matinding hiyaw ang kumawala sa kanyang dibdib. Isang tunog na hinaluan ng hagulgol na tila sa isang asong sugatan. Ang kaisa-isang babaeng nagmahal sa kanya, nang tapat ay itinapon niya sa ilog dahil sa kanyang sariling karuwagan at sa mga salitang utang na loob. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang madilim na silid sa St. Jude Hospital, nakatayo si Amara. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga iskrin ng mga medical monitor na nagpapakita ng mahinang pintig ng puso ng isang bata. Lumapit si Amara sa salamin ng intensive care unit. Ang kanyang mga mata ay tila sa isang buwayang nakakita ng kanyang huling biktima. Tining naniyaya ang bata sa loob, si Leo, na may mga tubo sa katawan at mahimbing na natutulog matapos ang kanyang operasyon. Ang bawat hingal ng bata ay tila isang musika para sa masamang balak ni Amara. Kaya mo palang magpanggap na reyna, Talia? Bulong ni Amara habang dahan-dahang hinahaplos ang salamin na naghihiwalay sa kanya sa bata. Pero nakalimutan mo na kahit ang pinakamatapang na leon ay lumuluhod kapag ang kanyang kaisa-isang kuting ang nakasalalay. Inilabas ni Amara ang kanyang cellphone at kinuha ang isang larawan ng bata sa loob ng ICU. Isang lupit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Alam niya na ang lahat ng yaman at talino ni Victoria Valiente ay mawawalan ng saysay sa oras na matanggap nito ang mensaheng kanyang ihahanda. Habang ang bagyo ay patuloy na nananalasa sa labas, ang bawat tauhan sa kwentong ito ay tila dahan-dahang hinihila ng isang malakas na agos patungo sa isang tagpo kung saan ang lahat ng kasalanan ay kailangang bayaran. Sa gitna ng dilim at lamig, isang tanong ang nananatiling nakabitin sa hangin. Hanggang saan kayang pumunta ng isang ina upang iligtas ang kanyang anak mula sa mga kamay ng mga halimaw na minsan na niyang tinakasan? Ibigay mo sa akin ang lahat ng mga ebidensyang yan, Talia. Ibigay mo sa akin ang kopya ng mga file o sisiguraduhin kong hindi na aabutin ng bukas ang batang ito. Ang tinig ni Amara ay tila huni ng isang nasusukol na hayop, matinis at puno ng desperasyon.
Naroon sila sa isang abandonadong bahagi ng ospital kung saan ang amoy ng luma at maruming kagamitang medikal ay humahalo sa malamig na hanging dala ng ulan mula sa mga basag na bintana. Hawak ni Amara ang isang maliit na gunting na pang-opera at ang matalim na dulo nito ay nakatapat sa suwero na nagdudugtong sa buhay ni Leo. Ang bata ay mahimbing na natutulog. Walang kamalay-malay na ang kaisa-isang hiningang pinoprotektahan ng kanyang ina ay muling nasa bingit ng panganib. Dahan-dahang humakbang si Victoria pumasok sa silid. Ang kanyang bawat yapak sa maalikabok na semento ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng huling sandali. Hindi siya umiiyak. Ang kanyang muka ay tila isang lilok na marmol, ngunit sa loob ng kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay tila dinudurog ng libu-libong maliliit na kamay. Don't do anything stupid, Amara. Ang boses ni Victoria ay mahinahon, ngunit may dalang talim na tila kayang humiwa ng hangin. Hawak na ng mga awtoridad ang lahat. Ang paggawa ng masama sa anak ko ay hindi magliligtas sa'yo. Lalo ka lang mabubulok sa kulungan. Isang malakas at baliw na tawa ang kumawala kay Amara. Anak mo? So inaamin mo na? Ikaw nga ang labanderang dapat ay matagal na ring nabaon sa putik. You think you're so smart, Victoria? Akala mo ba ay matatalo mo ako sa sarili kong laro? I am a Valderrama at hindi ako papayag na ang isang katulad mo lang ang wawasak sa amin. Sa mga sandaling iyon, isang anino ang dahan-dahang lumitaw sa may pintuan. Si Ricardo ay nakatayo roon, basang-basa ng ulan at humihingal. Nanigas ang kanyang buong pagkatao nang makita niya ang bata. Ang bawat kurba ng mukha ni Leo, ang hugis ng kanyang ilong, at ang paraan ng kanyang paghinga, iyon ay tila nakatingin siya sa isang salamin ng kanyang sariling pagkabata. Anak ko, bulong ni Ricardo, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding gulat at hapdi. Talia, anak ko siya? Lumingon si Victoria ng bahagya. Ang kanyang mga mata ay saglit na nagpakita ng isang matinding pait. Siya ang anak na tinangka ninyong patayin 5 taon na ang nakalilipas, Ricardo. Siya ang anak na pilit na lumaban sa agos, habang ikaw ay natutulog sa bisig ng babaeng yan. Nanlamig ang buong sistema ni Ricardo. Tumingin siya kay Amara na tila ngayon lamang niya nakita ang tunay na demonyo sa likod ng magandang mukha nito. Amara, ibaba mo yan. Please, wag mong saktan ng bata. Wala kang kwenta. Ricardo, sigaw ni Amara. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Lahat kayo, papatayin ko ang batang ito para maramdaman nyo kung paano mawalan ng lahat. Sa isang mabilis na pagkakataon, nang bahagyang mawalan ng pokus si Amara, dahil sa pakikipag-usap kay Ricardo, mabilis na kumilos si Victoria. Hindi siya sumigaw, hindi siya nag-atubili. Gamit ang kanyang sariling katawan, sinalag niya ang bawat posibleng panganib habang mabilis na inabot si Leo mula sa kama. Kasabay nito, ang tunog ng mabibigat na sapatos na tumatakbo sa pasilyo ay umalingaw-ngaw. Ang mga pulis ay pumasok sa silid. Ang kanilang mga sandata ay nakaturo sa direksyon ng nagwawalang si Amara. Ang tunog ng mga bakal na posas na nagkakakiskisan ay naging hudyat ng pagtatapos ng paghahari-hari ng mga Valderrama. Nang makuha ni Victoria ang kanyang anak, mabilis niyang niyakap ang bata. Inilapat niya ang kanyang mga palad sa mga tenga ni Leo at dahan-dahang isinandal ang ulo ng bata sa kanyang balikat. Ginawa niya ito upang hindi marinig ni Leo ang mga sigaw ni Amara at ang kaguluhan sa paligid. Ang kanyang mga kamay ay tila isang pananggalang, isang muog na hinding-hindi na muling magigiba. Pinanood ni Ricardo kung paano kalad ka rin ng mga pulis si Amara palabas ng silid. Ang babaeng kanyang pinakasalan ay nagsisigaw, nagmumura, at tila isang hayop na nawalan na ng katinuan. Ngunit nang ibalik niya ang tingin kay Victoria at sa kanyang anak, wala siyang naramdamang tagumpay. Tanging isang malalim at madilim na hukay ng pangungulila ang natira sa kanya. Binuhat ni Victoria si Leo at naglakad palabas ng silid.
Iniwan si Ricardo na mag-isang nakatayo sa gitna ng alikabok at kadiliman. Ngunit sa dulo ng pasilyo, sa anino ng hagdanan, isang matanda ang nakatayo habang ang kanyang mga kamay ay nakatago sa loob ng kanyang coat. Ang kislap ng isang metal na bagay sa ilalim ng malamig na ilaw ng ospital ay nagbigay ng isang bagong babala. Si Doña Cristabel ay hindi pa tapos, sungta. Hanggang sa huling sandali, wala ka talagang pagsisisi, Mama. Ang tingin mo sa amin ay mga mantsa lamang na kailangang burahin, pero ang totoo, ikaw ang nagdumi sa sarili mong pangalan. Ang boses ni Ricardo ay puno ng pagod. Isang klase ng pagod na hindi kayang lunurin ng alak o tulog. Nakatayo siya sa pagitan ni Victoria at ng kanyang ina sa madilim na pasilyo ng ospital. Ang kislap ng metal na hawak ni Doña Cristabel ay hindi pala baril, kundi ang kaisa-isang gintong susi ng kanilang DNA Jiu-Jitsu. Isang susing mahigpit niyang tinititigan na tila ba iyon ang kaisa-isang bagay na nagpapanatili sa kanyang katinuan. Hindi ko ito ginawa para sa akin, Ricardo. Ang boses ni Doña Cristabel ay nanginginig, hindi dahil sa lungkot, kundi sa nag-aalab na galit. Ginawa ko ito para sa'yo. Para sa mga Sanchez, ang babaeng yan. Ang labanderang yan ang sumira sa lahat. Siya ang nagpadala ng mga dokumento sa bangko. Siya ang nagsuplong sa atin. Humakbang palapit si Victoria. Habang mahigpit pa ring yakap ang mahimbing na natutulog na si Leo, ang kanyang mga mata ay walang mababakas na takot. Tanging isang malalim na awa para sa matandang babaeng nawalan na ng lahat, maliban sa kanyang kayabangan. Hindi ko sinira ang pamilya niyo, Doña Cristabel. Ang boses ni Victoria ay banayad ngunit kasing talim ng asero. Ipinakita ko lang sa mundo ang bulok na pundasyon na kinatatayuan niyo. Ang bawat sentimong ibinato mo sa akin sa gitna ng baha noon ay bumalik sa iyo ngayon bilang ebidensya ng inyong mga iligal na gawain. Ang hustisya ay hindi natutulog, lalo na kung ang biktima ay isang inang pinagnakawan mo ng anak. Sa mga sandaling iyon, ang tunog ng mabibigat na yabag ng mga sapatos ay muling narinig. Hindi ito ang mga pulis na kumuha kay Amara, kundi ang mga sheriff at opisyal ng bangko na may dalang mga dokumento ng foreclosure. Ang DINHG2 ng mga Sanchez ang kumpanya at ang lahat ng kanilang marangyang ari-arian ay kinuha na ng Estado dahil sa mga utang at kasong smuggling na kinasasangkutan ni Senator Valderrama, kung saan si Doña Cristabel ay isang silent partner. Hindi maaari. Hindi niyo pwedeng gawin ito, sigaw ng matanda. Sinubukan niyang humakbang palapit sa mga opisyal, ngunit ang kanyang mga tuhod ay biglang nawalan ng lakas. Ang gintong susi ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Lumikha ng isang matunog na bagsak sa makinis na sahig ng ospital bago ito gumulong patungo sa paanan ni Victoria. Naramdaman ni Doña Cristabel ang isang matinding pananakit sa kanyang ulo. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo at ang kalahati ng kanyang muka ay tila naging manhid. Bumagsak siya sa sahig. Ang kanyang katawan ay tila isang punit na tilang itinapon. Walang lumapit, walang yumakap. Tanging ang malamig na hangin ng ospital ang sumalubong sa kanyang pagbagsak. "Mama!" Sigaw ni Ricardo, ngunit hindi siya makakilos ng mabilis. Ang kanyang sariling katawan ay tila naging bato sa tindi ng bigat ng kanyang nararamdaman. Tumingin si Victoria sa matandang babaeng nakahandusay sa sahig. Ang karma ay hindi laging dumarating sa anyo ng dahas. Kung minsan, ito ay dumarating sa anyo ng pag-iisa sa gitna ng maraming tao. Ang reyna ng mga Sanchez ay naroon, nakahiga sa maduming sahig ng isang pampublikong pasilyo. Ang kanyang dila ay hindi na makabigkas ng kahit isang salita ng pagmamayabang. Dalhin niyo siya sa emergency room. Utos ni Victoria sa mga nurse na dumating. Ang kanyang boses ay nananatiling kalmado. Iligtas niyo siya para maramdaman niya ang bawat araw ng kanyang buhay sa loob ng katawang hindi na siya susundin. Iyon ang kanyang magiging bilangguan. Lumingon si Victoria kay Ricardo. Ang lalaking kanyang minahal noon ay mukhang isang taong wala ng kaluluwa. Ang kanyang mga mata
ay punong-puno ng mga katanungang hindi na kailanman masasagot. Tapos na tayo, Ricardo, bulong ni Victoria. Ang bagyong sinimulan ng ina mo ay tapos na, pero ang mga nasira nito, hinding-hindi na muling maibabalik. Naglakad palayo si Victoria, pasan ang kanyang anak. Sa bawat hakbang niya patungo sa labas ng ospital, naramdaman niya ang unti-unting paggaan ng kanyang dibdib. Ang Victoria na binuo ng galit ay dahan-dahang natutunaw, at ang Thalia na marunong magmahal ay muling nagigising. Sa likuran niya naiwan si Ricardo na nakaluhod sa tabi ng kanyang inang hindi na makapagsalita. Ang gintong susi ay nanatiling nasa sahig, isang piraso ng metal na wala ng silbi, dahil ang pintong dapat nitong buksan ay tuluyan ng isinara ng tadhana. Sa labas, ang ulan ay tumila na. Ang sikat ng bintana ng umaga ay nagsisimulang sumilip sa pagitan ng mga ulap, tila isang pangako na pagkatapos ng pinakamalakas na dilubyo, palaging may pag-asang naghihintay para sa mga marunong lumaban. Ngunit habang tinititigan ni Victoria ang payapang mukha ni Leo, isang huling pagsubok ang kailangan niyang harapin, ang pagpapatawad sa kanyang sarili. Ang katahimikan sa loob ng kwartong ito ay mas masakit kaysa sa anumang sigaw na pinakawalan ko noong gabi ng bagyo. Dahan-dahang hinaplos ni Victoria ang manipis at maputlang kamay ni Leo. Ang tunog ng regular na pag-akyat at pagbaba ng dibdib ng kanyang anak ay ang kaisa-isang musikang nagpapanatili sa kanyang katinuan. Sa kabila ng tagumpay ng operasyon, ang bata ay kailangan pa ng mahabang panahon ng pagpapagaling at mga mamahaling gamot na kahit ang kanyang kasalukuyang yaman ay tila unti-unti ring mauubos. Isang mahinang katok sa pinto ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Hindi na kailangang linggon ni Victoria upang malaman kung sino ang naroon. Ang amoy ng pamilyar na pabango, na ngayon ay hinaluan na ng amoy ng alak at pagsisisi, ay sapat na upang manindig ang kanyang balahibo. Ano ang ginagawa mo rito, Ricardo? Ang boses ni Victoria ay walang emosyon. Tila isang patag na linya sa isang heart monitor. Pumasok si Ricardo ng dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay namumula at ang kanyang balbas ay hindi na naayos. Wala na ang makintab na unipormeng kanyang ipinagmamalaki noon. Hindi ako nandito para sa akin, Thalia. Nandito ako para sa kanya. Inilapag ni Ricardo ang isang makapal na envelope sa ibabaw ng maliit na lamesa sa tabi ng kama. Ibinenta ko na ang lahat ng natitirang ari-arian na nakapangalan sa akin, ang aking mga sasakyan, ang aking koleksyon, at ang kaisa-isang lupaing iniwan ng ama ko sa probinsya. Sapat na yan para sa maintenance ni Leo sa susunod na 10 taon. Tumingin si Victoria sa envelope. Pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin sa kanyang anak. Iniisip mo ba na ang perang yan ay makakabili ng 5 taon na wala ka? Na ang perang yan ang bubura sa imahe ng batang naghihingalo sa putikan habang ikaw ay nagsasaya? Hindi. Ang boses ni Ricardo ay naging tila isang hikbi na pilit na pinipigil. Alam kong kahit ibigay ko ang sarili kong puso, hindi iyon magiging sapat. Pero kailangan ito ni Leo. Huwag mong hayaang ang galit mo sa akin ang maging hadlang sa kalusugan ng anak mo. Isipin mo na lang na galing ito sa isang estranghero na gustong bumawi sa kanyang mga kasalanan. Naramdaman ni Victoria ang isang matinding dinalo ng emosyon. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit-higpit na nakakapit sa gilid ng kama ni Leo. Gusto niyang itapon ang pera sa mukha ni Ricardo. Gusto niyang sabihing hindi nila kailangan ang kahit anong galing sa kanya. Ngunit habang tinititigan niya ang maputlang mukha ng kanyang anak, naramdaman niya ang paglambot ng kanyang paninindigan. Ang pagiging ina ay ang patuloy na paglunok ng sariling pride para sa kapakanan ng anak. Salamat, bulong ni Victoria, isang salitang tila napakahirap bigkasin. Pero huwag mong isipin na dahil dito ay pinapatawad na kita. Hindi ko hinihingi ang tawad mo, Thalia, sagot ni Ricardo, habang dahan-dahang lumalapit sa salamin ng kwarto upang masulyapan ng bata. Hinihingi ko lang na payagan mo akong panoorin siyang lumaki, kahit mula sa malayo. Kahit hindi niya malaman na ako ang kanyang ama.
Hindi sumagot si Victoria. Nanatili siyang nakatalikod. Hinahayaan ang bawat patak ng luha na dumaloy sa kanyang pisinggi nang walang tunog. Ang hapdi ng kanyang nakaraan ay hindi pa tuluyang naghihilom. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang klase ng kapayapaan. Ang paghihiganti ay nagbigay sa kanya ng katarungan, ngunit ang pagpapaubaya ang magbibigay sa kanya ng kalayaan. Makalipas ang ilang araw, habang ang sikat ng araw ay pumasok sa bintana, dahan-dahang imulat ni Leo ang kanyang mga mata. Ang bata ay tumingin sa kanyang ina at ngumiti ng bahagya. "Mommy, alis na po ba tayo?" Mahinang tanong ng bata. Hinaplos ni Victoria ang noo ng kanyang anak. "Oo, Leo, lalayo na tayo sa lugar na ito. Pupunta tayo sa isang lugar kung saan ang hangin ay malinis at ang dagat ay asul. Isang lugar kung saan wala nang bagyong darating sa atin." Kinuha ni Victoria ang kanyang gamit at dahan-dahang inalalayan si Leo sa isang wheelchair. Habang naglalakad sila palabas ng ospital, hindi na siya lumingon pa sa anino ni Ricardo na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Ang kanyang mga hakbang ay matatag, puno ng determinasyong iwanan ang Victoria Valiente at muling yakapin ang pagiging Thalia, isang inang handang magsimula muli. Ngunit bago sila makalabas ng tuluyan, isang pamilyar na muka ang humarang sa kanilang daan. Isang abogado na may dalang isang mahalagang dokumento. "Miss Victoria, bago po kayo umalis, mayroon pong huling habilin na iniwan ng inyong biyenan bago siya tuluyang mawalan ng kakayahang makipag-usap. Ito ay tungkol sa isang lihim na ari-arian sa Cavite na hindi kasama sa foreclosure." Napahinto si Victoria. Ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis. Ano pa bang sikreto ang itinatago ng pamilya Sanchez? At handa ba siyang harapin ang huling bahagi ng kanyang nakaraan bago siya tuluyang lumaya? Ang bawat pahina ng kasaysayang ito ay tila isang sugat na unti-unti nang naghihilom, hindi dahil nawala ang sakit, kundi dahil natutunan ko na itong dalhin ng may dangal. Tinanggi-ape ni Victoria ang mga dokumento mula sa abogado. Sa gitna ng malamig na lobby ng ospital, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumaan sa ibabaw ng lumang titulo ng lupa. Cavite, isang maliit na bahay sa gilid ng dagat na pag-aari ng pamilya Sanchez bago pa man sila naging mga makapangyarihang pangalan sa Maynila. Ayon sa abogado, ito ang kaysay-sang ari-ariang itinago ni Doña Cristabel para sa kanyang kaysa-isang apo. Isang huling kilos ng isang matandang babaeng, marahil ay nakita ang kanyang sariling katapusan bago pa man dumating ang delubyo. "Miss Victoria, ang susi ay nasa loob ng envelope. Ang sabi po ng inyong biyenan, doon ay walang makakaistorbo sa inyo." Wika ng abogado bago ito yumuko at dahan-dahang lumakad palayo. Hindi na nag-atubili pa si Victoria. Isinakay niya si Leo sa isang komportableng sasakyan at nagsimula silang lumayo mula sa mausok at maingay na lungsod na naging saksi sa kanyang pagkawasak at pagbangon. Habang ang sasakyan ay bumabaybay sa kahabaan ng kalsada patungo sa timog, pinanood ni Victoria kung paano mapalitan ang mga naglalakihang gusali ng mga luntiang puno at malalawak na bukiran. Dumating sila sa Cavite nang dahan-dahang lumulubog ang araw. Ang langit ay may kulay na kahel at lila, isang tanawing tila isang painting na gawa sa kapayapaan. Ang bahay ay hindi malaki, isang lumang estrukturang gawa sa matibay na kahoy at bato na may malawak na beranda na nakaharap sa asul na karagatan. Ang tunog ng banayad na paghampas ng mga alon sa dalampasigan ay nagbibigay ng isang himig na tila nagpapatulog sa lahat ng mga sakit ng nakaraan. "Mommy, ang ganda po rito," bulong ni Leo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang pinagmamasdan ang malawak na dagat. "Dito na po ba tayo titira?" "Oo, anak. Dito na tayo magsisimula muli," sagot ni Victoria habang dahan-dahang inaalalayan ang bata sa loob ng bahay. Nung gabing iyon, matapos mapatulog si Leo, lumabas si Victoria sa beranda. Ang simoy ng hangin ay may kasamang alat ng dagat, isang amoy na napakalayo sa amoy ng putik at baha sa Maynila. Nakita niya ang isang anino sa may dulo ng bakuran
malapit sa gate na gawa sa bakal. Si Ricardo, nakatayo siya roon, hindi gumagalaw. Tila isang rebulto ng pagsisisi. Hindi siya pumasok, hindi siya tumawag. Nanatili lang siya sa labas, sapat na distansya upang ipakita ang kanyang paggalang sa hangganang itinakda ni Victoria. Dahan-dahang lumakad si Victoria patungo sa kanya. Huminto siya sa harap ng gate, ang bakal na rehas, ang nagsisilbing harang sa pagitan ng kanilang dalawang mundo. Hindi mo kailangang manatili rito, Ricardo. Ang boses ni Victoria ay banayad na ngayon. Wala na ang talim ng galit na kanyang dinala ng mahabang panahon. Gusto ko lang siguraduhin na maayos kayo. Sagot ni Ricardo, ang kanyang boses ay paos. Talia, alam kong hindi ko na maibabalik ang lahat. Pero salamat dahil hinayaan mo akong makatulong sa kanya. Tinitigan ni Victoria ang lalaking minsan ay naging kanyang buong mundo. Ang galit ko ay wala na, Ricardo. Hindi dahil pinatawad na kita ng buo, kundi dahil pagod na akong magbitbit ng mabigat na damdamin. Gusto ko nang lumaya. At ang paglaya ko ay nangangahulugang kailangan mo na ring palayain ang sarili mo mula sa akin. Yumuko si Ricardo, ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang nanginig sa isang tahimik na hagulgol. Patawad sa lahat. Patawad na rin sa sarili mo, Ricardo. Huling wika ni Victoria bago siya dahan-dahang tumalikod. Habang naglalakad siya pabalik sa loob ng bahay, naramdaman ni Victoria ang isang kakaibang gaan sa kanyang puso. Ang Victoria Valiente na binuo ng paghihiganti ay dahan-dahang naglaho, at ang babaeng pumasok sa loob ng silid ay muli ng si Thalia. Isang inang ang tanging yaman ay ang pag-ibig sa kanyang anak. Pumasok siya sa silid ni Leo at nahiga sa tabi nito. Pinakinggan niya ang mahimbing na paghinga ng bata, ang regular na tibok ng puso nito na tila isang himig ng tagumpay. Ang bagyo ay tapos na, ang ulan ay tumila na, at sa bawat bagong umaga na darating, hindi na niya kailangang matakot sa baha, dahil ang kanyang pundasyon ay hindi nagawa sa putik, kundi sa katatagan ng isang pusong natutong muling magmahal. Sa labas, ang buwan ay nagniningning sa ibabaw ng tahimik na dagat. Ang bawat alon na dumarating sa pampang ay tila isang haplos ng tadhana, nagsasabing sa dulo ng bawat sakit. Palaging may dalampasigang naghihintay para sa mga marunong lumaban at magparaya. Ang banayad na tunog ng mga alon na humahalik sa dalampasigan ng Cavite ay tila isang mahabang buntong hininga ng kalikasan. Isang himig na nagpapahiwatig na ang lahat ay nasa tamang lugar na. Isang taon na ang lumipas mula nang lisanin ni Thalia ang maingay at magulong Maynila, ang lungsod na naging saksi sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Sa ilalim ng gintong sikat ng araw, isang batang lalaki ang masayang tumatakbo sa pampang. Ang kanyang bawat hakbang ay maliksi, ang kanyang tawa ay malakas at malinaw. Wala na ang hirap sa paghinga na dati ay nagpapatigil sa kanyang bawat galaw. Si Leo ay isang larawan ng kalusugan, isang buhay na himala na nagpapatunay na ang pag-ibig ng isang ina ay kayang tapatan ang kahit anong dilubyo. Nakatayo si Thalia sa beranda ng kanyang maliit na bahay, hawak ang isang tasa ng kape. Ang kanyang balat ay bahagyang nasunog ng araw, ngunit ang kanyang mga mata ay may kislap na hindi kailanman nakita noong siya ay si Victoria Valiente pa. Wala na ang kanyang mga mamahaling alahas at ang kanyang maskara ng katigasan. Ngayon, ang suot niya ay isang simpleng puting bestido na sumasayaw sa ihip ng hangin. Naisip niya si Ricardo. Nabalitaan niyang ang dating asawa ay patuloy na nagtatrabaho sa isang maliit na kumpanya sa probinsya, namumuhay ng payak at tahimik. Buwan-buwan, tumatanggap si Leo ng mga aklat at laruan na walang kalakip na pangalan, ngunit alam ni Thalia kung kanino galing ang mga yon. Hindi na niya ito tinatanggihan, ngunit hindi rin niya ito ginagawang tulay upang muling buksan ang pinto ng kanyang puso. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Ito ay ang pagtanggap na ang bawat isa ay may sarili ng landas na dapat lakaran. Si Doña Cristabel naman ay nananatili sa isang tahimik na nursing home. Ang reyna ng mga Sanchez ay hindi na makapagsalita.
Ang kanyang tanging libangan ay ang tumitig sa bintana. Habang hinahaplos ang kanyang mga daliring, wala na ring suot na hiyas. Sa kaniyang katahimikan, marahil ay doon lamang niya natagpuan ang tunay na kahulugan ng kahihiyan at pagsisisi. Ang mag-isa sa gitna ng mga alaala ng kanyang sariling kalupitan. Ibinaba ni Thalia ang kanyang tasa at lumakad patungo sa kalsada upang kunin ang kanyang koreo. Sa loob ng kanyang mailbox, nakita niya ang isang lumang litrato na bahagyang kupas na, ang kaysa-isang litrato nila ni Ricardo bago ang bagyo. Ngunit sa halip na makaramdam ng sakit, naramdaman niya ang isang pasasalamat. Pasasalamat dahil ang bagyong yon ang nagturo sa kanya kung gaano siya kakwat. Ang utang na loob na dati ay sumasakal sa kanya ay pinalitan na ng utang sa sarili. Ang obligasyong maging masaya at malaya para sa kaniyang sarili at para sa kaniyang anak. "Mami, tingnan niyo po ang nakita ko!" Sigaw ni Leo. Habang ipinapakita ang isang makulay na kabibe, lumapit si Thalia at niyakap ang kanyang anak. Ang bango ng bata ay humahalo sa alat ng dagat. Isang amoy na para sa kanya ay amoy ng kaligtasan. Tumingin siya sa malawak na asul na karagatan. Ang bawat alon na dumarating ay tila nagsasabing ang bawat dulo ay isa ring simula. Ang kuwento ni Thalia ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti o sa pagkawasak ng isang pamilya. Ito ay tungkol sa sining ng pagbuo muli ng sarili mula sa mga pira-pirasong iniwan ng bagyo. Natagpuan na niya ang kanyang kapayapaan, hindi sa yaman, hindi sa titulo, kundi sa kakayahang huminga ng malalim sa harap ng dagat, kasama ang taong nagbibigay sa kanya ng dahilan upang muling ngumiti sa bawat pagsikat ng araw. Tapos na ang delubyo. Ang natitira na lamang ay ang dalampasigan ng pag-asa, kung saan ang bawat bakas ng paa sa buhangin ay dahan-dahang binubura ng dagat upang bigyang daan ang mga bagong hakbang ng isang buhay na malaya at puno ng dangal. Sa bawat hampas ng alon sa pampang ng Cavite, kasabay nito ang paghupa ng bagyong matagal nang nanalasa sa puso ni Thalia. Sa wakas, ang katahimikan ay hindi na isang banta ng panganib, kundi isang mainit na yakap ng bagong simula. Magamahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa amin hanggang sa huling istasyon ng paglalakbay na ito. Habang binubuo ko ang bawat salita ng kwentong ito, hindi ko mapigilang mapaluha sa tuwing sumasagi sa aking isipan ang tagpo sa ilalim ng malupit na ulan, yung sandaling huling pinoprotektahan ni Thalia ang mga medalya ng dangal ni Ricardo, habang ang asawa niya ay mahimbing na natutulog sa marangyang hotel kasama ang iba. Ang sakit na yon ay hindi lang para sa isang karakter sa nobela, kundi isang pagkilala sa lahat ng mga kababaihan at inang patuloy na nag-aalay ng lahat sa gitna ng sariling dilubyo. Ang kwentong ito ay bunga ng malalim na pagninilay sa hirap at tibay ng pusong Pilipina, inspirasyon mula sa mga totoong buhay na nakatagpo ng liwanag matapos ang pinakamadilim na gabi. Ang ating buhay ay tila isang batya ng maruming damit na kailangang kuskusin sa araw-araw. Minsan, gaano man natin piliting tanggalin ang mantsa ng pagkakamali at sakit, ang tela ng ating pagkatao ay tila unti-unti nang nagagasgas. Ngunit natutunan natin kay Thalia na ang tunay na kalinisan ng kaluluwa ay hindi nanggagaling sa matapang na sabon ng paghihiganti, kundi sa pagpapatuyo ng ating mga pangarap sa ilalim ng mainit na sikat ng araw ng pagpapatawad sa sarili. Sa inyong palagay, naging makatarunggan ba ang naging kapalaran ni Ricardo at Doña Cristabel? Kung kayo ang nasa katayuan ni Thalia, magagawa niyo rin bang tanggapin ang huling tulong mula sa taong sumira sa inyong buhay, alang-alang sa inyong anak? Nais ko ring malaman, nasaan kayo habang pinakikinggan ang huling bahagi ng audio na ito? Marahil ay kasalukuyang nagtitiklop ng mga damit, nagluluto ng hapunan para sa pamilya, o baka naman ay nagpapahinga na matapos ang isang mahabang araw ng pagtatrabaho. Huwag kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin o kahit ang inyong sariling kwento sa comment section, dahil ang espasyong ito ay palaging bukas
para sa inyong mga tinig. Isang like at share ay malaking tulong na upang mas marami pa tayong pusong maabot at mapaghilom. Hanggang sa susunod nating pagkikita sa ating mga kwento, naway manatili kayong matatag, payapa, at puno ng dangal sa bawat hakbang ng inyong buhay. Pamagat ng kwento, sa gitna ng delubyo, ang pagbangon ni Thalia. Paalala, ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang, nilikha para sa layuning magbigay aliw at maghatid ng positibong mensahe.